Yo, what up guys, panibagong episode tayo ng ating barbering tutorial. So this time guys, hindi tayo mag-fade. So ang igugupit natin kay sir, taper lang. So ang una kong ginamit na guard ay number 2 guard, fall up and lever. So paikot lang yan guys. Gabi, wala talagang kuryente. So ang pangalawang guard na gagamitin natin guys ay 1.5 guard, halfway lever. So yan, kaya tayo nagpapalit ng guards kasi para makapag-create tayo ng magandang transition at para makapag-create tayo ng magandang blending. At ang pangatlong guard na gagamitin natin ay number 1 guard, halfway lever ulit. Yan, importante nagpapalit tayo ng guards kasi ito yung para mas gumanda yung transition at para makapag-create tayo ng magandang blending. So importante itong papalit tayo ng guard. Tapos dito sa may likuran ni sir ay medyo sisiro natin ng konti para yung malilit na buhok ay matanggal. So ngayon nagki-clipper overcomb tayo. Importanteng dahan-dahan na magki-clipper overcomb kasi kumbaga ito yung continuation ng transition doon sa unang guard na ginamit natin na number 2 guard. So pagki-clipper overcomb, kumbaga continuation siya ng transition. So importante nagki-clipper overcomb tayo guys, paikutin po yan. So gagawa na tayo ng lining dito sa may edges guys. So importante din tong trimmer muna bago natin ahitan kasi para ma-detail natin ng maayos. Kasi pag diretsong labaha, wala kasing control yun. Tapos may tendency pa na masusugat natin yung client natin. So mas maganda unahin muna natin yung trimmer. Tapos yan, inahitan natin. Yan. Para alam mo mas malinis, mas detalyado at para mas maging smooth. Ganun lang yung proper ng paggugupit guys. Tapos umpisa natin bawasan yung taas o unahin muna natin dito sa may front. So pantay lang muna ang bawas guys. Yan ang ginagawa ko. Tapos yung sectioning dito sa may taas, pag-umpisa tayo dito sa may upper crown. So ang bawas dito ay horizontal lang, so straight lang din. Kumbaga ang ginamit kong technique dito ay point cutting technique. So kumbaga naka-texturize na agad pag point cutting technique. So hindi na natin kailangan gumamit ng thinning scissor. Tapos ayun guys, nagpa-plangketa na tayo. Importante din na nagpa-plangketa tayo guys kasi yung mga nakausli para matanggal din. So para mas magandang gupit at para mas maging malinis, kailangan natin gumamit ng plangketa technique. So ngayon guys, dahil napansin nyo na medyo puti na ang buhok ni sir. Actually, puti na po talaga ang buhok ni sir. Regular lang talaga siya nagpapakulay sa akin. Kaya alam nyo, hindi masyadong halatang mas marami ng puti. So ang proper na pagkukulay guys ay alam nyo yan, syempre puti na ang buhok ng ating client. Kailangan pag nagpakulay siya, yung kalalabasan ay parang hindi nagpakulay pero wala na yung puti, parang ganun. So isa sa mga special na skills ko yung pagkukulay talaga kasi dito ako mas nahasa ng mga panahon na sa mall pa ako nang gugupit. So ayan, nakita niyo yung result Kanina puting-puti yon pero ngayon wala nang puti. Pero hindi siya halatang kinulayan. Ganon yung skills, kumbaga, pinag-aralan din to, matagal ko rin pinag-aralan to. At ito na po yung result. At nakita niyo yung gupit ni sir ay napakalinis po at wala nang puti.